Magandang araw po mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa farm ng mga magtoto ni Ate Christy at ni Kuya Ricky at ng kanilang assistant na si Alan. Magandang hapon Kuya Ricky. Magandang hapon, Vice. Nagulat kayo no? Kala mo nasa Australia ako? Nasa Batasan ako. Wow! Congratulations kasi meron kayong talagang, kala ko sa San Agustin kayo. Meron din doon. Meron din. Meron din Tapos ang sipag nyo, hindi ko na alam kung ano ang business nyo. Construction, hardware. Pero kailan nyo nagustuhan ng pagbubukid? Matagal na ako nagbubukid, Vice. Oo. Nga lang, nagkita kami ni Alan. First time na magulay kami, maganda pa naman. Oo. At nung nakaraan talong eh. Ngayon naman ay ampalaya. Mahirap naman sabihin hari ng ampalaya, no? Pero simulan na natin. Bakit ampalaya ang ginusto ninyo na itanim ngayong season? Kung Alan, sagutin mo kung anong kwan. Kaninong idea? Siya kasi yung alam niya kung yung presyo ng mga gulay, kung anong precision mahal. Oo. Kaya yung inuna namin yung mga may ano. Ang sabi nga, palusot lang daw ito. Kasi nga daw, October daw talaga ang taniman. Pero nakaswerte kayo. Ngayon, habang tayo ay mamimita siguro, magtatanungan tayo, magsisimula na ba ang pag-harvest? Sige. Bakit may gunting ka? Yan ang pangputol. Sige, putulin mo muna. Ang unang putol ay para kay Ate Christy. Itong unang harvest. Naku, mga half kilo siguro ito. Mga half kilo? Kalahating kilo? 1/4. So ito na po, meron na po kaming isa. Pero kung minsan sa dami, hindi mo, anong size ang po pwede? Anong good size na tinatawag? Mga big lang, puro big. Big. Ito lang, puro big. Ano ho? Ang sabi nila, mga ilang buwan Kuya Ricky ang bago mag-harvest. Ilang buwan nga? 65 kilo. Ang umpisa dapat 65 days, no? Kaya alam, di ba, naranasan natin ang baha noon. Ang pabunga natin. Naantala nga dahil nga nagbaha dito na 3 beses na 3 beses. Bahaan. Biruin mo, nasa paanan kami ng Devil's Mountain. Devil's Mountain, pero ilog kasi ang katabi. Ang sabi ni Alan, hindi niya sinukuan. Inaabot pala ito ng tubig? Nabot. Nabot kami. Pero ang sabi niya, hindi niya sinukuan dahil tinumba na daw ito ng baha. Tama ba? Tama. Tinumba na ng baha. Pero tinayo mo pa rin, ano? Tambakan pa rin ang puno. Ayan. Kumbaga sa Europe, ubas. Dito, ampalaya, no? Dahil magluluto tayo mamaya. Ay harvest ulit tayo. Tapos dito, locally na rin Kuya Rick binibenta? Local lang. Locally na rin. Market natin. Oo. Bakit hindi tayo pwede ba ang sumubok? Siyempre. Ito naman. Tingnan mo. Parang ribbon cutting. Pero nakakahiya mang aminin, first time ko to. Itong una kong harvest na. Ang alam ko lang kumain eh. Pero magkano na rin ang kilo ngayon ng ampalaya? 50. Wow, 50. Wow. Talagang siguro hindi lahat ng farmers dito may tanim na ganito. Kayo lang ang naniwala na pwedeng mag-invest sa ganito, Kuya Rick, no? Ito na, sinasimulan na namin na Alan to, tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy. Na. Magaling kang pumili ng tao. Kasi si Alan ay talagang kumbaga seasoned worker. Ang bagal ko, no? Okay lang. So San Jose lang binibenta ito, Kuya? San Jose lang. Sa palengke. Ito ba pwede na to? Harvestable na to? So, ito. Ang buhay ng ampalaya, pitas ka din Kuya para meron kang First time gumagawa. Puro si Alan. Talagang nakinig ka lang talaga kasi nakinig ka kay Alan na pwede. Tapos sabi mo, sige bigyan natin ng break, ano? So, sa ganito kalaki, may 1 hektarya ba itong taniman nyo? Wala naman. Wala naman? Sa ilang area natin to lang. Tulagay mo, 25 areas. Meron, no? 25, what is 25? 1/4. 1/4 hectare. So pag ganyan, Ito lang pong inampalayan natin. Wala pa nga pong point 1 to. wala pang point 1. Sa point 1 na lang Kasama na yan. Point 1. Kasi yung upo. Upo pa. Saka doon patola. Tapos, mga ilang buwan ang buhay ng ampalaya? Alan. So, naaaliw pa rin kami sa pagkuha. So, sa 5 buwan, nakakailang beses kayo ng harvest, Kuya Ricky? Every 4 days.
every 4 days binibigyan kayo ng biyaya. Oh, Yes. every Diyos 4 ko days. naman. God is good. God is good all the All the time. time. Nakakatuwa, no? Na-share mo na ito sa BCBP? Hindi pa. Nagbigay. Nagbigay na Hindi, ibig sabihin yung kwento. Hindi pa. Sa iba, sa iba. Magandang ikwento to. Kasi alam mo, that's the blessing of God, no? At the same time, if you want to fight poverty, this is the answer, no? Yes. At the same time, ano ang turo mo diyan, Kuyang? Okay to? Oo. So magkano ang naging puhunan mo na, Kuya Ricky, dito sa ikangay mga buto at saka iba pa, mga ilan na? More or less nasa 25 yata eh. Hindi ko nakita yung record ko na kung ilan lang yung ano, nasa 25k. Pero kasama na kasi yung nasira naming kalabasa. Meron kami isang hektaryang kalabasa dyan na binaha. Oo. Kaya yun doon kami nadali. At saka yung ano to, yung ano nga lang tinanim natin dyan na ano, yung pipino. Pipino. Pakwan. Pipino, tsaka pakwan. Nalugi rin kami sa pakwan. Oo. Dahil nga nabaha. Oo. Nabot kami ng baha. At talaga. So yung 25,000 one-time payment 'yon, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Alam basta may lupa, Unti-unti, no? oo. Nag-aabono ka dito? Oo. Kailangan na rin ng fertilizer, no? Fertilizer, nakakaapat na kaba na kami ni Alan. Ano 'yan yung tawag dito sa abono mo? May organic ka din na Organic, hinahaluan. yan o, may mga organic. Sabi nga daw mayroon daw ipa ito. Ayan o, meron. Pero bakit kinakailangan tambakan mo, Alan, ng loop, yung parang ganyan, yung anong tawag dito? Lupa. Lupa, yung parang tinutumbok mong ganyan. Ano ang ano niyan para matibay yung puno, ganon? Hindi po, para yung ugat na lumalabas diyan, lumalabas sa ano, Lumalabas, no? matabo na kami sa masikatan ng araw. Oo. Pero ito, kailangan niya ng direct sunlight. Kailangan din, Pag no? ito po ay medyo dumilaw na Tawag tanggalin. mo na yan, ganito, yan. Mga Ito. ganito, mga big. Mga talagang Yan. super big, ano? Super big, yan. Pag ganito, Patola na yan. half kilo na to, patola na ba ito? Kasi yung ganito, vice, Aha. mga 40 pesos lang per kilo to. Aha. Yan naman ng big, yun ang 50. Mas the bigger, Oo. the higher ang value, no? Yeah. Yan, yung ganito, yan. Mga ganito. Kaya ganito lang yung mga dinadali namin. Oo. Pinipitas namin yung mga big lang. Parang konti rin ang nagtatanim ng gulay sa San Jose, no? Kasi nga maulan. Ang Nahirap mabuhay. pagka ang gulay. nagde-deliver ako ng gulay sa palengke ay ang marami ay mga taga Kalintaan, mga taga Kalintaan ng lumintaw, ano? Lumintaw. Ang tawag ko nga doon vegetable bowl, ano? Oo. Tayo dito sa Batasan, Kaya yung mga matagal mo ng lupa ito, di ba? siguro may 15 years na 15 vice. years. Pero ngayon mo lang talagang tinaniman as in. Dahil nga kay Alan. Ah, Pero tinatanim namin dito vice dyan, sibuyas, sibuyas tsaka ka sa palay baba. dati. Pero ang gulay hindi. Hindi. Dati Hindi, nagulay ano? na. Naggulay pero hindi tumatama. Yung butcho ay Hindi nahalo, tumatama. pechay. Oo Oo. nga, lalo na ngayon yung mga nag-storage lugi lahat. Ay, oo. Mas maganda pang nagbenta ka na lang na agad-agad, ano? Oh, haba na rin, ano? Oo. Pero si Alan na rin ang talaga nito. Tapos meron siyang plastic na pinakita sa akin na white. Yun daw, 11 kilos, Yeah, 11 sakto daw kilos, yun. yeah. Pero ang sabi sa akin ng farm ni Dr. Harabata, umaga daw sila, madaling araw daw sila nag-harvest. Kayo, hindi nyo sinusunod yung, bakit madaling araw? Yung Pero mas maganda kasi pagka gandang hapon, malamig na eh. malamig. Kinabukasan, maaga ka pa sa palengke. Oo. Mga alas 4, alas 5, ganyan. Yun. Para ibenta. Para may benta na. Daig ng taong maagap ang masipag. Oo nga naman, pagod. Kasi kung ngayon, pagod ka. Tapos, hindi mo mabibit yung time, no? Siguro yun, mga pang ilang ano lang. Pero pag maramihan, kumbaga prepared na yung harvest mo, pag tumilaok ang tandang, una ka sa palengke, Palengke. mas Yun, na, Yun talaga. mas totoo. mabilis na, no? Wow. Nag-retire ka na ba, Kuyang? 7 years na. 7 years na? 7 years na. Ang sarap pala mag-retire, no? Kung ganito ang buhay, no? Pag ganitong kasama mo, ganito. Oo. Mait. Ito ang jackpot mo. Ito. Marami siya naging amo, pero sa'yo, Sa akin siya sa'yo ngayon daw simula siya ulit. nagsabi na talagang Ah. the best ka. Kasi inaalagaan mo siya pag nagkasakit. Ano naman? Siyempre, Ayun na. magkasama Di ba, Alan, yun naman ang hinahanap natin, ano? Kung sakaling may emergency na magkasakit, may mag-aalaga sa'yo. naman. Kaya si Alan, alam mo, Alan, malaki ang pasalamat ng bayan sa iyo kasi kung hindi sa iyo, saan kami kukuha ng gulay, no? Ang Maynila, kahit gustuhin nila, puro simento na lahat ang kanilang lupa, walang matatanim. So, bilang kapangpangan, kuya,
meron kang secret recipe para sa dito? Ay, ano lang, itlog lang din naman Itlog yan. lang rin, ano? Kaya magluluto tayo mamaya-maya, ano? So, ang tawag dito? Torta? Torta na rin Ayan. ang kwan dito eh. Kaya, Kuyang, ang mensahe mo no sa mga ika nga ay naghahanap baga ng libangan, pero libangan na pagkakakitaan, lalo na nag-retire. Ano ang lesson or insights na pwedeng makuha sa iyo out of this activity na inintroduce mo sa bayan at na-discover mo? Kasi noon mahilig na talaga ako simula nung nasa Umeko pa ako nagtatrabaho, nagpapalay na ako. Pero mahilig din talaga ako sa gulay, kaya kahit sa bahay namin nagtatanim ako ng mga buto-buto diyon. Nakaka-harvest ako doon sa bakuran namin. Tsaka doon may bukid sa mga bukid-bukid ko. Unti-unti lang kasi nga hindi ako marunong, pero gusto kong may gulay. Nagkataon nga si Alan, nagkita kami. Yan, si Alan na may alam ng lahat. Kaya si Alan ang sumusunod ako, alam niya kung anong gusto niya. Binibigay ko sa kanya. Ang swerte nyo sa isa't isa. Ano? At Ate Christy, Ay, ang message mo sa ating mga talagang pag mag-asawa ba, BCBP talk na, no? Kung anong gusto niya, talagang gusto mo rin, o talagang from the start compatible kayo, how do you support each other kapag may mga venture kayo, malaki man o maliit? pag may suggestion siya na ganitong gusto niya gawin, kamukha itong magugulay, sabi ko, sige, go, kung kaya, Ganon. kayanin natin. Oo. Oo. Walang bigat, no? Oo. Talagang go tayo. Oo, tapos yung amin di-deliveran sa palengke, ako ang kokontak. Tapos sabi ko yun, pwede ka na mag-deliver. So, di-deliver niya kinabukasan ng umaga. Oo. Oh, ganun. Di ba nagtataka sila, ano ba talaga, Christy? How to be you? Pero first time din Vice na ngayon lang ako nagde-deliver ng gulay sa palengke. First time lang. Ngayon lang. Ngayon lang. Oo, no? ngayon lang. At biro mo yung ang dami nating unproductive land, no? Productive pero walang naniniwala. Kaya Pero pwede pala, no? pwede. Oh, so ito po 'yon. At ito bang location mo secret or Hindi naman. hindi mo naman tinatago kung saan ito? Hindi naman. Kasi ang alam lang ng mga tao, sa taas merong picturean ng Devil's Mountain. Pero ang hindi nyo alam, sa ilalim nito, nung pinagpipicturean ninyo, ay merong plantation ng ganito. At yun. Sana mag-isip pa rin ang Kuya Ricky at ang Ate Christy na buksan niya ang property niya, pero dapat magbayad ha, para sa view deck at saka sa tourism at coffee shop dito sa Batasan. Yan. Thank you. Plano, nasa plano yan, Nasa plano nyo? Kaya nga meron doon sa Meron taas. na sa taas. Meron na. Nasa plano. Oy, bilisan nyo. Naghahanap pa kami ng kasimbite din na Alan. At yun ang susunod nating iba-vlog. Thank you, Albert. Bye.